Ano nga ba may iwasan yung sakit ng ulo pagdating sa pera or pagdating sa mga emergency situations? Yun ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. Few weeks ago, na-stroke yung aking ama. And aaminin ko na kahit ako, hindi ako masyadong nagiging prepared. Kasi actually, nag-start naman kami na mag-ipon for our emergency funds, pero hindi pa ganoon kasapat. Yun na lang, mild lang ang nangyayari sa kanya kasi naagapan siya, nadala agad siya sa doktor. Napa-CT scan. So, imagine yung CT scan pa lang is 6,500 already. So, kung senior, kapag ka senior citizen na, syempre, may mga discounts na, kaya nakamura kami ng konti. So, instead of 6,500, I think mga nasa 5,000 something na lang yung binayaran namin. Isakit ng ulo, cost din minsan ng kawalan ng pera. Cost din minsan ng, alam mo yung empty pocket ka. So, paano nga ba maiwasan? Number one is set emergency funds. Mahalaga talaga na tama talaga yung sinasabi ng mga financial experts na talagang emergency fund ka talaga. Diba? Especially kung breadwinner ka, syempre, lagi ko naman sinasabi na huwag din kalimutan ang sarili. So, alam mo, kahit sabihin natin na 50,000 lang ang magagastos mo sa hospital, masyado nang mabigat yun at malulubog ka na sa utang kapag ka minimum wage earner ka lang. Number two is know your needs and wants. Ito, I beg to disagree kapag sasabihin mo na, paano pa ako makakapag-ipon? Minimum wage earner lang ako. Alam mo, I've been through that. Minimum wage earner lang din ako. And yet, kung gugustuhin talaga natin na mag-ipon, talagang makakapag-ipon tayo, especially sa mga emergencies. Kahit paunti-unti, hindi naman kasi nag-account, hindi naman kasi talaga kailangan na talagang malaki. Dapat, kahit paunti-unti, dapat meron tayong naitatabi for our emergencies. So, dapat matuto tayo na alamin natin yung mga needs and wants natin. Number three, kapag ka may senior citizen na sa pamilya, especially yung mga magulang natin, kapag yung mga magulang natin is senior citizen na, mas maigi na ipa-check up natin sila. Lalo na kapag hypertensive o may mga sakit-sakit sila, ipa-check up sila kahit isang beses lang sa isang taon. No, lalo na kapag nag-maintenance na, kailangan na ipa-check up. Kasi, ito yung isa sa mga na-realize ko na mali namin. Kasi, hindi namin pinapa-check up. Umasa lang kami sa maintenance. Yung father ko, nag-experiment nga siya. Tinigil niya ng ilang araw yung kanyang maintenance. Nag-herbal lang siya. So, okay lang sana kung nag-herbal siya kung hindi niya tinigil. Tinigil niya ng ilang araw yung kanyang maintenance. Tapos, nag-herbal lang siya. So, ang nangyari ngayon yun, biglang tumaas yung kanyang blood pressure. So, na-stroke siya. So, isa talaga dapat sa mga paraan na para maiwasan is that kapag may mga elders na sa pamilya, dapat talaga pinapa-check up sila kahit once a year. So, 'di ba? Kahit na magagastos kayo, magkano lang naman ang check up, kaysa naman ma-hospital, kaysa ma-admit sa hospital. So, mas malaki ang gastos. So, magkano lang naman yung check-up. So, yung babayaran mo lang naman is yung doctor's fee. If may mga laboratories, at least yun ang babayaran mo. Hindi yung makapagbayad ka ng sobrang laki sa hospital. So, I think these are just the 3 ways para at least mabawas-bawasan yung sakit ng ulo. Kasi, narealize ko na talagang nakakasakit siya ng ulo. In our situation, few weeks ago, buti na lang at may mga nagbigay. Yung kapatid ng tatay ko, medyo well-off sila. Kahit ilang taon na sila hindi nagkita, talagang nag-rush sila sa hospital. Nagbiyahe pa talaga sila ng ilang oras, I think mga 5 hours na biyahe. Talagang nag-rush, pumunta talaga sila sa hospital, mabisita lang yung tatay ko. And then nagbigay siya ng
financial assistance, and then pati yung anak niya nagbigay din kasi medyo well off sila sa buhay, so nakapagbigay sila. So malaking tulong yon. So buti na lang at nandyan sila at may mga hindi naman inaasahan na mga tao na talagang tumulong sa financial paano kung wala sila. 'Di ba? So, nakaka-cause siya ng sakit ng ulo. So, paano maiwasan yung sakit ng ulo kapag may mga emergencies kung minsan, pag mapupunta tayo sa mga ganitong sitwasyon? Number 1, kailangan may emergency funds tayo. Kung halimbawa, sobrang liit ng emergency funds natin, at least meron. At least dadagdagan mo na lang. Hindi yung kukuha ka pa sa iba or mangungutang ka pa sa iba, 'di ba? Mahirap pumunta sa mga government na para alam mo yon, mag-process ka pa, habulin mo pa kung sino yung mga taong kailangan mo lapitan. Sobrang hirap nun. So, emergency fund, malaking tulong siya. At least kahit na konti lang maipon mo, at least meron kaysa sa wala. Number 2 is knowing your needs and wants. Kailangan alamin talaga natin kung ano ang kailangan at hindi kailangan. Sabi ko nga, we always need to be wise kasi patanda tayo ng patanda dito sa mundo. Dapat magiging wise tayo sa mga desisyon natin. Number 3 is that kapag may mga elders na sa family, kailangan mag-set tayo ng pampa-check up nila. Dapat may check up talaga sila once a year. If you like this video, you can hit the like button. You can subscribe to this channel if you like videos like this. And thank you for watching.